Mayong buntag sunan. Saka na lang ko kay basin daghan pa masturya si Anggol, maibuking niya ko ba. Bitaw, kalipay na ako nga it's a privilege for me nga nakatungtong dinhi. Salamat Pastor Paul, sa Pastor Junjun ani pag kulam siyang pulpit. First time na ako ning wali dako nga congregation ba. Moto nga pag ingon ni pagtawag ni Uncle Pastor Paul nga wali ka didto, lipay ko. At the same time kulbaan. Kay freaking dako ara ba tong simbahan ara ba? Ang stage pa lang daan dito, murang kung di na ba ta pwede mo tago ba? Daw. And salamat kayo. Salamat ko kita sa inyo ang presensya. And kanipod sa Youth Sunday dako special Sunday ni sa mga batanon. Kani nga church, di ko kalimot ani dako nagparty sa akong kinabuhi. Diri ko nagpagskwela nako diri sa inyo sa ministry aning sa ACE or SOT. Diri ko nagskwela from ABCs of ACE to I think level 4. Usa pa ko nabalhin dito sa kuan sa Baroy, sa Tubod. And manang hindi ko kalimot ni Ma'am Maribel. Nalipay ko kita niya ganina. Samtang nagkuhan sa choir. And guman ako elementary, high school, college. Pagtrabaho po na ako po, dire ko na-assign sa Iligan, basic Iligan ko sa pharmaceutical. Moto nga, stay ko diri kadali lang Pastor Paul. And for 5 years, dire ko sa Iligan na-assign. Mga every Wednesday, makasimba ko ng mga special mga service dire, mga special mga occasion dire sa mga services. Maka-appeal ko manang and maka-fellowship pod ko sa mga basketball players dire. Moto nga lipay ko kita Brother June Bucks. Ko yung panamo na dito sa Hunters sa una. So muna nga it's a blessing. Dako ka kalipay na ako nga naakaron nasa inyong tubangan makawali para makashare sa pulong sa Dios nga na kaninyo. Amen. So dito maglangan dito sa pulong sa Dios. Ablihan nato John chapter 5. John chapter 5. At aninog ta isipagtahod sa pulong sa Dios. Ato ning puli-pulihon pagbasa gikan lang sa verse 1 until verse 9. Although ato ning 1 until 15, but makasave tag time, basahon lang nato gikan sa verse 1. Ako'y mo basa sa verse 1, palihog kag tubag sa verse 2. Puli-puli ta until verse 9. Okay? John chapter 5 verse 1. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. And in this lay a great multitude of impotent folks, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. And a certain man was there, which had an infirmity 38 years. The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked, and on the same day was the Sabbath. Mensahe na to karon is the one made whole. Ang usa ka tao nga naayo. Okay? Sa dita pandayon magampo sa ta. Ang dalangin nga Dios, salamat kay Lord sa higayon din kako magawali ko Lord. Salamat sa mga Kristohanon diri ng mga simbahan sa Iligan Bible Baptist Church. Salamat kayo sa life ng Pastor Paul,
kuyog sa pamilya ni Bibing. Salamat po Lord nga gikan lang Pingping, lang Jinjin, and even kang Pastor Junjun, kuyog silang pamilya Lord. Salamat kayo nga paghatag sa privilege gihatag Lord yung makawali sa tubangan. Salamat kayo sa imong pulong. Nagpray ko Lord nga ikaw lang jud maghatag namong wisdom. Sabtan lang namo Lord sa yano kini imong pulong Lord. Padayon mi kailan nimo more. Nagpray ko Lord nga ikaw magasangkap kanako. Nagpray po ko Lord nga ikaw magagamit nini sa mga bisita, makigstorya. Salamat kayo Lord sa mensahe, gikan pa Lord, gini nga sa choir. Lord, magpray mi nga, ikaw lang jud Lord until karon padayon makig-uban Lord. Akong giampon tanan, salig sa gamahanan ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Makalingkod. Sa ka-blessing diri, makita nato diri sa atong gibasa karon nga sa akong personal sa akong ginabuhi nga for how many years ngono sige tudlog mga bata and then appeal sa mga Sunday school kaning passage mahog na common na kay ni siya ba nga pero dili nato ni makalimtan nga nindot kayo tan-awon nga din ang Ginoo naghimong milagro sa usa ka kinabuhi. Dili lang naghimo siyang milagros kung tanawon nimo sa chapter 2 sa John chapter 2 nga naghimo siyang milagros sa ka-wine, gipadaghan niya ang wine, himo siyang milagro sa mga fishes, pag-feed sa mga fishes. Kani naghimo si Jesus Christ, nakita na to, na observe na to sa basa karon, naghimo siya, nag-declare siya sa iyang milagro niya ngadto sa usa ka tawo. Nga ang usa ka tawo luoy kay kahimtang giusab niya. Amen. Ug dra na to atong matun-an na karon, atong ila-ila nindo karon si Jesus Christ ug kaning tawhana. Wala jud siya specific name, pero ang problema ning tawhana naa jud siya balatian. Naa jud siya balatian. So, atong tun-an karon ang usa ka tawo nga naibalatian kung giunsa sa ni Jesus Christ and unsa po'y lain nga gusto ni Jesus Christ buhaton sa iyang kinabuhi. Og ay salamat kayo nga naa ni mga bisita nga mga yang people karon wa ka na sayop nga naa ka diri. Nay tumong ang Dios nga naa ka karon. Nay tumong ang Dios nga nay amigo nimo, mga parente nimo siguro nga gi-invite ka. Gi-invite ka. Aron naa ka diri. Nakita na sa Dios og karon kini I hope nga kining mensahe mahimo ning blessing nga na kanimo. Una atong tun-an ni una ang condition sa usa ka tawo. So makita nato diri sa verse 5, balik ta sa John chapter 5. Verse 5. Yun ang pulong sa Dios, the third certain man was there which had an infirmity 38 years. Na siya'y balatian nga gidaladalan niya 38 years. 38 ka tuig. Imagine na kay sa ginalang kay hubag. Nga pila lang ka bulan daladala na nimo di ka kon kinano? Lisod kay na nga daladalaon na nimo ba? Nga di kung mahimo adto jud kag doktor, kung mahimo nayo kinahanglan surgical operation, imo jud ang pahimo naman dili lalim na magdaladala ka na. Pero kaning tawhana 38 years. Paminaw na ko ani naani siya ay nagsugod pa niya sa iyang pagkabatanon until ning idara. Nagidaladala siya ning sakita. Amen. Nga ba kaning sakita na naabot na niya ba? Samtang batanon pa siya. Mayon siguro mo na mo nga, Pastor, wa mo koy gibati. Batanon pagod ko. Di ba? Kanadong 40 anyos. Daghan ang pamati mo gawas ana ba? Para sa ko tingala lang ko abilog okay ra ko pag check up ako sa doktor. Wapok pagtungtong jud kog 40, gingnan ako sa doktor, kinahanglan na ka mag-inom ani nga maintenance ha para sa imong kasing-kasing. Yes doc, kay mora ba jud na kamatyan na ba sa akong papa ra ba? Magimtuo ko nimo doc. Una gikan na to
Karon 41 ko, 1 year, 2 years na ko nagsigig maintenance drugs para sa high blood, cholesterol. Muna nga, basin sa inyo, naglingkod ka dram, ningon kung wa man ko'y balatian. Wa ko'y balatian eh. Kani duwa pagay ko, pag duwa pa nako, duwa kog basketball, pag human kog duwa, maligo pa man gani ko, wa man ko'y balatian. Di ba inana man ang mga laki, di ba? Physically, wala kay balatian. Pero I know, deep inside sa imong kasing-kasing, nakikibati. Man? Nakikibati. Pwede na nagtanaw mo na ako karon, especially mo kamo mga batanon, pero deep in si mong mind yun ba nga, kung kabalo pa lang yun as pastor ba, unsa akong problema akong giagian karon. Sama mo aning usaka tao nga kining important nga naibalatian 38 years siya nagdaladala niini. Usa siya sa katao, makita nato ni ang condition aning usa ka tao, he's weak. Wasi kusog. Kutanaw na nimo na sa spiritual side nato, yes, maybe kusganda physically, pero atong physical side, ang atong spiritual side, we are weak. Munang gamay lang kuwit sa bisyo, dali ra kay kama tintal. Koy hugong ka sa barkada, Brad, dili Brad. Dili Brad oh. Sigrilyo sa ta Brad. Di ka kadili. Diba? Ningon ka nga, koy kwarta, tinatanaw bitaw ko sa precious mga kantidad sigarilyo karon 9 pesos per stick. Grabe. Pero nalagya po'y tao nga di gya pumuwala na. Maybe sa iyong pagkabataro ng tanong ka karon, bitaw pod ako dyan naning kamot man ko. Pero wa man dyan ko'y kusog mga modili sa kong barkada eh. Karon na bang panahon na karon ang mga kanabitong mga palahubog bitaw ron. Kung makita nimo ra sa nag-inom-inom ra sa kalye sa kuan ra. Igor ng patong 18. Ang himo nila, ang 18 anyos mo ipapaliton kay mo may kanang tugutan nga baligyaan. Pero ang manginom, 16, 17, 15, 15 years old na, 15 anyos. Di ba? Muna, nga, nagtuo ka nga imong barkada, nimo na, muhatan imong kalipay, wala ka, sa imong kaugalingon, mayon na ka nga, ikapoy naman ko ning trabaho, ikapoy naman akong barkadaha, pero wa kay kusog, modili. Wa kay kusog. Makita na to sa Romans, giklaro rin sa Romans chapter 5, verse 6, sa atong kinabuhi, for when we were yet without strength, wa kay kusog. Sa imong spiritual life, wa kay kusog mo nang tama na dyan kag New Year's resolution. New Year's resolution nga magtarong na dyan ko karong tuiga. Pero dili, tama na yun nagdoa ka simana. Di dyan na mabdag sa katuig. Nga karon July, June. June naman ron, tunga-tunga na sa tuig. Asa naman itong New Year's resolution ni mo sa una? Pagsugod sa tuig. Wala. Ug karon especially nga naatari sa syudad, grabe na kayo ang information, pas kayo karon. Laylahi na siguro, mingon kang, wa naman ko ng inom, pastor, wala naman ko ng bisyo, pastor, produkhan kayong mga bala ang yawa karon. Especially sa imong cellphone. Diba? Maybe nga gusto ka nga makadaoga na, pero wa. Base na sa inyong cellphone ang app nga Viva Max. So, Viva Max, pastor, aka mo na research sana. Lod nakatago jud ba? Nakatago jud nga wa jud makasilip dayon. Kabalo lagi gana. Amo mi usaron. Wala po ginanaw eh. Pero tanaw na nimo sa imong pagkabatan-on karon inana na. Inana na. Gusto ka makalingkang wasa na pero wa kay kusugan na. You're weak. Aside lang nga wa kay kusug tanaw kung basa ta sa verse 5, sa verse 6 gani nga, when Jesus saw him lie,
Imagine, tagtungko rin taon siya dito sa pool. Aside lang, he's weak. Dito sa verse 6 and 7. Dito sa 7 lang yan. Verse 7, the impotent man answered him, Sir, I have no man. When the water is troubled, to put me into the pool. Kanang word nga, I have no man. Usahay sa atong life, helpless ta. Diba nga, wa kay kaabag, wa kay mutabang nimo, nangita kag nay someone nga mutabang nimo, pero wala. Gusto ka nga makadaog niya ni nga naka nangita kag na basin makita nimo sa barkada nimo, pero kanang barkada nimo di katabang. Basin makita nimo, nagtuo ka makita nimo sa gang. Apil ko ning gang kay muslaban jud ni sila. Hey, di gyapon sila katabang nimo. Kay mate ka fraternity, sa mga babae sorority, ano man, kay makigpatay na nimo. Yes, tinuod na makigpatay na sila nimo. Pero ang problema manggod, makigpatay na sila nimo, nagtarong ka, gusto ka magtarong. Pero naman jud kay amigo nga nagbinuang nira, labanan jud na ninyo. Amo nang daghang king riot, daghang king rumble, makita niyo sa dalan. Tanaw na sa internet karon, Facebook, asa nga mga kuan na to nga social media, makita nato dira nga daghang rumble sa mga batanon karon. Ngano man, mulaban ko nila kinigila nilaban sa siya nako. Nya panalitan ikaw na igo. Di ba? Ikaw na igo. Tapsing. Numdum ko ito na clips dito sa Cebu. Mga batan, mga 15 high schoolers pa. 15, 16 years, 17 years old. Nag-standby lang sa isa ka kanto, sa isa ka convenience store. Ni hunog kalit, gistrapingan sila. Patay, duha. Kaluoy ba? Nagtuo ka nga muni sila makatabang nako, pero wala. Samanta aning usa ka impotent man. Aside lang helpless, hopeless. Walay paglaom. Dayon to sa verse 7. Why makatabang niya? Then yung pulo sa the impotent man answered him, Sir, I have no man. When the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Kanang while nga word, notice the word kanang while I am coming. So makita nimo sa iyang kaugalingon naningkamot jud siya nga moabot siya dito sa pool. Kay kung tanawon nimo sa verse 1 to 4, kita nimo nga kung ang pool mo kay na nagtapok na ang mga bakol tanang nay sakit mo tapok dira nga kung muuyog na ang tubig dira kay mo na ang angels kinsay unang makatunob sa pool maayo unsa nga klase nga balatian maayo mo nang ang iya gusto siya makadto dito mo na nga kani sayang mind niya nga every time nga muuyog ang tubig sa mao nga pool, naningkamot siya. Naningkamot siya. Pero naman di una. Mauna man jud kay di man ni runner kinahangmo gining naan siya balatian kay mo ginaan siya to kinaa siya balatian. Naji mo na wa pay mutabang niya guk kanang aswat padong dito sa pool. Pero ang makiyan sa mo ba nga siyang mind maningkamot siya nga maayo siya. Pero sa iyang pagpaningkamot sa mga maayo siya, di jud. Dili mo na nga nawada siyang paglawom. Napag kita ba nga? Napag mo pa siguro niya itong kinabuhi. Masulod ko aning kaning mga org, kaning mga cell group. Basin testingan ko ning mga cell group, apil ko ning mga cell group, kaning mga group nga kanang mga youth para kay Kristo. Basin di ay. Paabot mo rin na, kulang lang yapon, mo lang yapon yung kinabuhi, na lang yapon, nawala ang na emptiness na animo. Ngayon nakabaga, saan naman niyo eh? Saan man niyo eh?
Naunsa man yung kinabuhi, oy. To the point din, mo ingon na ka nga, may pagpatay tani. Di ba? Kasagara ba sa mga batanon karon? Kay silang, bitong inana sila ka-weak ba? Ang last kwanan nila nga, suicide. Di ba? Dagang kay suicide. Walang kapasar sa subject, suicide. Walang kapas sa maong assignment, suicide. Walang, gagmay king mga rason ba? Walang sugta, suicide. Walang panguyabi, suicide na po. Kaya nagtuo ka siya, di ay. Suicide. Naghanan ng react, oy. Nanguhit ba? Ikaw Jud. Ay, pag-suicide ha. Diba? Gagmay lang kayo. Nga naman, paminaw nila, wala na yung hope pa rin kalibutan na. May pang-suicide ko. I've tried everything. Lawo. Anything pwede na akong himon. Maybe sa mga Kristohanon diri, nga members diri, mga young people diri, inani imong life before. You're weak, you're helpless, you're hopeless. Pero salamat na si Jesus Christ. Amen? Amen? Salamat na si Jesus Christ. Muna nga, makita na ito, balik to sa verse 5, nindot kaayo nga, si Jesus Christ, verse 6 day, when Jesus saw him lie. Nindot kayo ba nga, si Jesus Christ, yes, explain ni Pastor Paul ganina, He's the Son of God, niyan ng kalibutana. Diyos siya, He's 100% Diyos. And then, at the same time, He's 100% man. Pag-anhin niya diri. Muna nga, di na ito kalimtan nga, si Jesus Christ nakakita sa kahimtang aning tawana. Una na makita na ito, ikaduha makita na ito ni ang powerful nga transformation aning tawhana. Una, nakaplagan siya ni Jesus Christ. Una mga, hey Christians, hey mga bisita, nakakita si Jesus Christ sa imong kahimtang karon. Unsay imong gibati karon nakita na ni Jesus Christ. Nakita na sa Dios. Unsay nas kasing-kasing nimo nakita na niya. Mga burden nga wa ka kasabot nakita na niya. Inana ka powerful. He's an all-knowing God. Muna nakita siya sa imuhang gibati karon. Di siguro na nimo masturya sa imong mama, di siguro na ma-open sa imong papa, di ka ka-open na sa imong barkada, sa kinsa lang nga giluom na nimo for how many years. Nay Dios nakakita sa imong situation. Di lang sa imong situation, nay Dios nakakita sa imong condition. Ang kondisyon sa imuha karon, sa state nimo karon, maybe na kay wala kabalo, ay lang, God forbid. Maybe na kay siguro andam-andam mga PC sa inyo ba? Sa mga laki na siguro kay mga kuan bitaw, nagbasa-basa na siguro kag, nagbasa-basa, nagsulat-sulat na siguro kag suicidal note. After siguro aning Youth Sunday diri, tubalik ko, wag yapoy tubag. Pag-uli siguro na ko ron. Bisita, kita na sa Diyos. Kakita sa Diyos, ang imong unahuna, nakita sa Diyos na imong kasing-kasing. Mo nang ingon ko ganina, wa ka na sayop nga gidala kas Ginoo diri. Wa na sayop nga naay ni invite ni mo diri. Wa na sayop nga naadyo ni adto sa inyong balay, gihulat ka. Hinana pa ba ang kuan ron? Gihulat ka or nagsabot mo, nag-text, huy, gabi pa gani, ayaw biya kalimot ugma ha. Adto ta, inbisita ka nako. Ikapoy siya ka, sige maning palo apoy. Galing buntag na sa duy, good morning. Ayaw biya kalimot ha, andaan. Kulit man kay ni. Yes, nga naman kulit man kay na sila. Isugo na sa Dios, uy, ato dito. Uy, i-text na, ano man, nahanay problema karon. Kita ang Ginoo sa imong condition. Kita ang Ginoo sa imong situation. Aside na, kita ang Ginoo sa imong desperation. Mawari, even si Jesus Christ nakadiscern siya.
Verse 6 pa dahil na verse 6. And Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case. Aba nga, dugay, nakakaayo, anang imong gibati karon. Dugay na kay ka. Gipas daladala na nimo, gipas na nimo. Pero si Jesus Christ, ang Dios naka-discern unsa ang imong kahimtang, unsa nasa imong kasing-kasing. Di na to kalimdan. Ang atong Dios, hindi lang siya nga all-knowing God, He's Almighty God. Makaayo siya. Amen. So nakita na to, daghang kita nakita nga mga verses diri nga naibuta nga iyang naayo, naibakol nga naayo, even sick naayo niya, even si Lazarus patay na. Pero gibanhaw ni Jesus Christ. Inana ang gahom ni Jesus Christ. O tanaw na to, sa diyan nakakita siya sa mao nga important man aning panahon na giduol siya. And then ingon siya nga, gusto ba ka maayo? Gusto ba ka maayo? Eh ang question na karon, yes, kita ang Ginoo sa imong kahimtang karon. Pero ang question para nimo, panguntahan na ba imong kagalingon, gusto ba ka maayo? Gusto ba ka nga makalingkawas ka na imong bisyo? Gusto ba ka nga malingkawas ka sa imuhang kanang giproblema nga gidaladala na nimo? Gusto ba ka masolusyonan gana? Sama ni Jesus Christ, iyan siya nga, hey, for grabe nga invitation ni Jesus Christ, gusto ba ka maayo? Gusto ba ka masulbad na yung problema? Di na literal nga masulbad, pero kanang bitong naigtubag ba, concrete nga tubag ka ng problema na nimo. Dili kahimo ang Ginoo na kung dili po ka willing. Dili ka willing. Di kahimo ang Ginoo na. Daghang nga tao nga wag until now, wag gyud po naayo, wag gyud kalingkawas ana ano man. Dili sila willing. Ato ta sa Matthew chapter 13 verse 15. Basa Matthew chapter 13 verse 15. Nasa yung Bibles, nahapon din na sa screen. Now, for these people's heart was waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have been closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Until such time, makita man sa Dios bangod nga, ang kasing-kasing sa tao, gahi kayo. Ilang mind, ilang eyes, dili sila gusto nga ma-open lang eyes, ilang ears, di sila gusto maminaw sa kamatuoran. Ilang ki-close. Muna nga, ang Dios, si Jesus Christ, dili jud siya makahil nila, makaayo nila, kay gi-close man nila ilang mind, ilang eyes, ilang ears, and then ilang heart. Di ba, daghang kayo sa kingungan ba nga, kung storyahan ni mo sa mga spirituhanong butang, muabli na kang sa Bible, may ay di na tarisgutan na eh. Uy, ingon man nga sa Ginoogod nga, muna imbuhato na to, ay, nila na, Bibliyahay lang. Di ba, kag dili ka gusto nga i-open na imong ears ba nga, uy, unsa di ka matuuran di ay? Di ka gusto nga imong eyes, di ano kadungog kas ka matuuran, imong mata maaplihan nga, uy, mo din ay truth. Mo din ay inana day akong kahimtang, inana day akong problema karon. And then inana day pwede himuon ni Jesus Christ nako. And then to the point nga ay mong kasing-kasing pagablihan ni dili ni pagahion. Mo nang ingon ng pulong sa Dios diri nga, and I should be converted, and I should heal them. Muna nga di kaayo ang Dios nga nanimo si Jesus Christ sa gimong gibati karon sa imong giagian karon dili siya wa si tubag mahatag answer na nimo kay di man ka willing. Pero gi-open na imong dunggan, maminaw lang ka,
minaw kastambag sa mga amigo di nga na members di sa church, sa pulong sa Dios. Aron imong mata maablihan na imong mga mata. Ay mong kasing-kasing madawato na sa kamatuoran. Nana nimo. Pero tanaw na to diri, sa ingon ni Jesus Christ, balik ta sa John chapter 5. Ngadto sa mao nga tao, di man niya 38 years ka nagsigi og daladala na. And then kaning tawhan na wa siya nakaila si Jesus Christ din ni. Niduol lang si Jesus Christ niya. Wa siya kaila ni. Even gani kung tanawon mo na kinanawan nimo da sa verse 11, and he answered them and made me whole, the same he that made me whole, the same said unto me, take up thy bed and walk. Verse 13, ang back to verse 16, and he that was healed wist not who it was. Mas kabaksan, kisa to, gain na naman ko ato. Wa siya kay wa ni sila nag-ila-ila before. Pero si Jesus Christ nagtanaw na ning tawhana. Musa unsay komanda ni unsay gisulti ni Jesus Christ aning tawhana. Rise, take up thy bed and walk. And Jesus said unto him in verse 8, rise, take up thy bed and walk. Sa kahimtang niya, wala jud ingon ang Ginoo ba dali dolon hikapon sa tikabi. May hikapon na ko nabi, hiluton lang tikabi. Di ba? Kay naay mga times nga sa miracle ni Jesus Christ nga ang blind kuha siya og kanang clay, iyahang gibadnos, and then butang niya sa mata naayo. Naay amang, naay bungol, nga ang ama gituslok niya, naayo. Hikap niya ang dungga naayo. Pero in this moment, gingnan niyang kating tao nga, naay balatian, tindog. Kung ikaw kay gingnan ni Jesus Christ ato, tindog ka? Di ka kamingon ba nga, kung si resulta niya kung pagtindog, Lord? Sir, kung sa may resulta niya kung tindog ko? Kung sa may maakuan niya kung tindog ko? Di ba? Aswat ako. Hilutas ako. Tagay kong tambal, paim na ba kong tubig? Pero gina ni Jesus Christ. Nagtanaw si Jesus Christ, nagtanaw ang Diyos sa imong pagtuo. Mutuo ba ka? Nga sa storya lang niya, willing ba ka nga maayo pinagi sa pag-follow sa iyang gistorya niya nga, kaning pag-ingon niya nga, mutindog ko, kung mutindog ko, kung maayo ko. It takes faith. And it takes faith. Hey Christians, bisita, so una na mga bisita, ayaw kalimti nga ang Dios naigugma nimo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kanang begotten Son, that is Jesus Christ. That whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kakita ang Dios sa imong kahimtang, mo bitang gidaladala na nimong balatian karon kay tungod na sa imong sala. Sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanan nakasala. Yan. Tanan nakasala. Kung nakabsan sa himaya sa Dios. Ano, nakabsan ta si himaya sa Dios. Siyempre ang Dios holy siya. Ang himaya sa Dios, makita na it's complete holiness. Munang kita nakasala, gamay lang nga sala. Nga ato na kumitar, di jud ta kaanha. Sa himaya sa Dios. Okay, kalimti sa Romans 6, chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Tungod sa imong sala nga gidaladala, muna'y nakahimo nimo nga naa kay gibati, kabalatian karon. Ang ingon sa pulong sa Dios, imo nang pagabayran. Ato ning pagabayran.
Pinagis kamatayon. Ang ikaduhang klase sa matayo, magkimbasa na to sa Revelation chapter 8 verse 21, is a lake which burneth with fire and brimstone. Kung saan na nilok, atuan lang pinulungan ng muna impyerno. Tungkol sa imong sala, padung ka sa impyerno. Gidaladala na nimo mo na nakahimo nga na kay balatian karon tungkol sa imong sala. O imo pa yun ng pagabayran dito sa impyerno. Asa? Kalisod ana no. Diri nga ni nagdaladala ta ng sakita, nagdaladala ta ng balatian nga wa ta kasabot. Pagamatay na sa nato abi nag okay na. Say mo ingon tag rest in peace. Usay peace ana nga dito kas impyerno. Asi peace. Linaw nagsilaab sa kalayog o supre. Yan ay kalinaw na. Wala. Pero tungkol sa dakong gugma sa Diyos, nakita ang Diyos sa imong situation. Si Jesus Christ, Diyos siya, niani siya, naa siya sa langit, pero niani siya sa kalibutan, nagpakatao. Aron magpalansang sa cross, lubong na banaw para sa imong sala. Wa siya nagpalansang sa cross kay nakasala siya, kundi para sa imong sala. Kaya kung mabalik ta sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Bayad sa sala, mao ang kamatayon. Muna nga, si Jesus Christ, nagpakamatay siya sa cross para mo bayad sa imong sala. Sa ikaw nakasala, si Jesus Christ nagpakamatay sa cross. Sa Romans chapter 5 verse 8, but God commandeth His love toward us in that while we were yet sinners, sa atong pagkamakasasala karon, Christ died for us. Si Kristo nagpakamatay, dili para siyang kagalingon, para na nimo. Unsay angay buhaton sa tao, tuhuan to nga katong gihimo ni Jesus Christ nga siya nagpakamatay sa cross, gilubong na banhaw, mao toy magpaagi nga ikaw maluwas. Sama sa usa ka tawo, sa dihang ingon sa usa ka tawo nga dugay na nga siya nagantos. Dugay na 38 years siya nagantos na ini, luoy kay siya, hopeless kay siya. Pero pagingon ni Jesus Christ nga tindog, iyang gibutang ang iyang pagtuo sa gisulti ni Jesus Christ. Nitindog siya. Nitindog siya. At that very hour, naayos siya. Wala pa niabot og mga 1 week. Wala pa niabot nga sa kuhan ba daw? David ta para nang inom kag tambal nga paabutan lang 15 minutes, maayo ka. Antibiotic 3 days ana dito wala-wala na ng hubag, wala-wala na ng sakit. Di at that very hour. Sama po ta ng saning tawhana po. Sa dihang mo tawag ka ni Jesus Christ at this very hour. Ingon ang pulong sa Dios sa Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At this very hour, maluwas ka. Ayuhon ka sa Diyos kung mutawag ka sa ngalan ni Jesus Christ. Simple. Mingo ko simple. Sayo na po na magduduha man po guwan na pasuroy. Sayo na kahimuon. Yes, sayo na kayo na. Ano man, gihimo man ni Jesus Christ ang lisod. Kung kita palihimo na itong lisod, di nakahimo ito. Pero gihimo niyang lisod, aron ang kaluwasan, sayon ra. Ang sama yung kaluwasan, sayon ra. Unas tanan, upat kabutang gusto sa Dios. Ang kuno nimo, nga ikaw makasasala. Nakasala kas tubangan sa Dios. Ikaduha, imohang himulsulan na imong sala. Ikatulo, imong gituhuan nga katong gihimo ni Jesus Christ sa cross. Na siya nagpalansang sa cross, namatay, gilubong, nabanhaw, si katulo ka adlaw, mao to'y bugtong paagi sa imong kaluwasan. Ikaapat, imo siyang dawaton isip yung personal manluwas. Sama sa, mabalik ta sa Romans chapter 6 verse 23 nga, diba quote ni Pastor Paul ganina, si Jesus, siya ang Diyos, siya po ang eternal life. Sa diyang sama na nga, ang gasa sa Diyos, kinabuhing dayon.
si Jesus Christ, kung imong madawat si Jesus Christ, naapod imong eternal life. O ang at that very moment na makita na nimo na ang imong sala, akong sala, ang imong sala nga perting dakoa, unsa man to kadako, unsa man to sa gamay, pasayloon niya. O dili na niya na hinumduman hantod sa hantod. All you have to do, tuho ito ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. Sama sa usa ka tawo, pag-ingon ni Jesus Christ, tindog. Wala siya ningon, "Ma Lord, aswatas ako." Wala siya ningon, "Lord, unsa ba tambal ra?" Wa, nitindog siya. Ingon, "Rise." Makita nato diri tungod sa gihimo ni Jesus sa Dios. Nawa verse 9, bakit sa John chapter 5 verse 9. And immediately the man was made whole. 38 years siya nagdaladala na luoy kay siya nagtungok na lang siya sa daplin, nagpaabot na lang siya nga mutuyok basin ding maayo siya atong pool kay wa na siya lain matuan. Pero sa dihang nituo siya sa gisulti ni Jesus Christ, tindog. Immediately the man was made whole. Kakatong yang balatian, wa na bisag gamay, bisag garas, wala. That's the power of the transformation nga gihimo sa Dios iyang kinabuhi. Muna yun ba nga, gihimo na sa Dios ang iyang pwede himuon. Pero nagtanaw sa Dios, ang Dios sa imong pagtuo. Kung dili ka mo tuo, nga pwede ka luwason sa Ginoo, nga giluwas ka sa Dios, o si mahimo. Pero kung imo nang tuhuan nimo immediately, kanang imong balatian, kanang imong gidaladala, kanang sala, nga tungod sa sala, gidaladala nimo nga balatian, spiritually, ayuho na sa Dios. Ayuho na sa Dios. Immediately, the man was made whole. Pero tanaw na to diri. Ano ba, nakuha ba, nga sa tanan, pwede himuon sa istorya ni Jesus Christ. Nga ba yan, rise, take up thy bed, and walk. Rise, take up thy bed, and walk. Kaya sa uban, pwede man niya nga, naayon na ka. Katong faith ni mo, naayon na to. Pero giklaro man jud nga, rise, take up thy bed, and walk. No, ganina para to sa mga bisita karon ni para sa mga members, o mga young people nga members diri or nagdugay na ka magsimbahan diri. Kung ang pag-ingon si Jesus Christ, rise, nag-involved na siya, nagtanaw sa Ginoo, ang Ginoo sa imong pagtuo. Kaningon, when it comes to take up thy bed and walk, ang gusto sa Dios makita nimo nga ni-obey ba kaniya? Ni-obey ba kaniya? So tanaw na diri nga rise, take up thy bed. Mo tanaw na ba unsa man jay ang after nga giayo sa Dios, unsa may lain niya giingon ni Jesus Christ nganhin tawhana. Muna si instruction nga take up thy bed. Ang makita nato dira nga gusto sa Dios, gusto ni Jesus Christ makakitaan tong tawhana nga nagpuyo siya nga bag-o na yang kinabuhi. Bag-o na yang kinabuhi, naayo na siya. Muna ingon nga take up thy bed, kay di gusto si Jesus Christ magpabilin siya dira nga hopeless, helpless and weak. Dili gusto si Jesus Christ nga magpabilin ka dira nga narang gyapon dira nga tungok. Mukmuk nga lang mukmuk. Gusto sa Dios nga makita ka nga bago ang imong kinabuhi. Giayo na ka ni Jesus Christ, dili siya gusto nga na magpabilin ka dira. Usahay lang sa ato mga yung people nga na-save na dugay na, pero nganong dili man siya faithful sa simbahan, dili man siya kabiya sa barkada. Pero save siya.
Di man siya kabiya, gyapon siyang bisyo. Una yun ng Jesus Christ, ayaw dira. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things, okay? Ang karaang butang nangawala na. Ano imong mga kwan, mga problema ni sana nawala na to. Katong ingnon ka nga, oy, kaning tawhanan ni, bisyoso man ni, ay wala na to. All things are become new. Una nga, si Jesus Christ, yun siya nga, take up thy bed. Take up thy bed. Ayaw pabilin din ha. Nga, sama ka nga, aning mga folks nga mga blind, sama ka aning mga kwan, nagpabilin na nga, nagpaabot lang yapon nga maayo. Hey, naayo na ka. Giayo na ka ni Jesus Christ. Luwas na ka. Gusto niya, ayaw pabilin din ha. Take up thy bed. Kita ang pabilin mangyapon. O balik mangyapon nga nito. Nanaw na doon sa ambak ta sa verse 14. Verse 14. Now, sa diyan naayon na siya. Ingon siya nga, ayaw pabilin da, lakaw. So verse 14, afterward Jesus findeth him in the temple. Gipangita siya sa Diyos, word findeth, wala niya nabitang, huy, nakita ta, wala. Gipangita siya. Ato pa, nga, Panginoon nga, take up thy bed, gusto sa Diyos nga, hey, kita ta sa temple ha. Ngayon makita ta simbahan ha. Kung tinuod nga luwas, mangita dyan nagsimbahan. Nga nag-worship, nangalagad sa tinuod nga Diyos. Ngayon ba ay pabilin ra si mong bed. Ay pabilin rang dapita sa pool, dool sa pool nga sama ka sa mga unbelievers. Ngitag simbahan. And Jesus findeth him in the temple and said unto him, behold, thou art made whole. Giayo na ka. Yan. Save na ka, giayo na ka. Sin no more. Ay nagbalik dito. Giayo na ka, lagi birada ka na. Gikuha na kas Ginoo, gi-rescue na kas Ginoo nga kuyog sa imong mga dili maayo mga barkada nimo. Nakadaot mga butang makadaot nimo. Ay nagbalik. Sino more nga naman nawa sa iyang padayon di makita last a worst thing come unto thee. Worst thing come unto thee. Pasabot na kung gibati na nimo bad thing na gibati niya for 38 years, kung mubalik yapon siya pagpakasala, usa na yung gibati, doble na o triple na. Where's good? Amen. Isod kay ba nga ikuha na ta sa Dios. Di na, gikuha na ta sa bisyo, gikuha na ta sa mga, mga naggunit na to. Pero once nga mubalik ta, mo nang kabantay mo, daghang kay sa mga young people, mubalik sila, wala na jud kabawi. Wala na jud kabawi. Silang Kristohanong kinabuhi. Ano man, mas lisod no, the worst thing come unto thee. Manang gusto si Jesus Christ, sama sa gihimo niya ng tawhana, take up thy bed. Ayaw pabilin dira. Pag kinabuhi, bag-o ni mong kinabuhi. Naayo na, giayo na ka. Ayaw pabilin dito. Giluwas na ka sa Dios. Ayaw act nga, muragya pong kag mga unbelievers nga, mas lisod kay ba ispilingon na nilang kinabuhi ba? Take up thy bed and walk. Ikatulong, rise, take up thy bed and walk. Meaning ang word nga walk, hindi ka magpabilin dira. Kundi sa paglakaw nimo, mahimo kang witness sa milagro sa Dios sa imong kinabuhi.
Sa diyang nakitaan, mabasa na to diri. Nga sa diyang nakitaan siya, sa diyang verse 9 nakita siya na ayon na siya. Dayon, yes, Sabbath to. Nakitaan siya sa Jews. And the Jews therefore said unto him that was cured, kanina na naayo, it was Sabbath day, it is not lawful for thee to carry thy bed. Sa diyang nagkudkuan na, nadadala na siya sa iyang bed, wala na siya pabilin dito sa Pool of Siloam. Na nakakita, uy, nakalakaw nga, kuan man ron, Sabbath man ron. So iyang tubag niya. And he answered him, he that made me whole, the same said unto me, take up thy bed and walk. Ako man tong dito sa Pool of Siloam, sa Pool of Bethesda. Ako man tong nasa pool, pero ako nagdaladala ko, kay giayo ko. Giayo ko. Muna nakakita ang mga tao sa iyang kinabuhi nga ayo, kinagdaladala na ba siya siyang bed, wala man siya nagpabilin dito. Mo mga gusto sa Dios nga, hey, lakaw, i-proclaim ang milagro sa Dios sa imong kinabuhi. Pero ang problema rin, ang pangutan na karon, sa may story sa miracle sa Dios sa imong kinabuhi. Naabay kausaban sa imong kinabuhi. Kaya kung ay kausaban sa imong kinabuhi, was di sila kakita nga, uy, kato maning kuanday, kato maning sagliro sa unaw, kato maning mga tambay sa saray, ito maning mga asam ng mga dapita itong mga known ng mga lugar rin. Uy, Bible lagi daanin niya. Sundan siguro gisundan ka, asa ka padong. Uy, nihunong mara sa kanto daw, nihan sulod di Sildan village. Uy, nisulod sa pakuan. Simbahan. Gusto sa Diyos, mahimo kang witness. Gusto sa Diyos, mahimo. Kanang imong testimony sa pag-usab sa Diyos sa imong kinabuhi, huy, muna imong story. Nawa, ato sa verse 15. Simple rin ang imo sa verse 15. Chapter 5, verse 15. The man departed and told the Jews that it was Jesus which made him whole. Wa sila ingon nga, uy ngano naayo man ka? Wa sila ingon ba naning kamot ko himong mayo na kamot ko wa. Jesus man gud. Nakitaan ko ni Jesus. Nakitaan ko giayo ko. Si Jesus nakita na ko, giayo ko. Ug mo po na sa imo ba nga, hey nganong usab na imong kinabuhi karon? Tungod ni Jesus Christ. Luwas naman gud ko. Ayaw na yun ba nga, anong nagdaladala wag Bible? Baptism good ko? No. This more than being a Baptist. Ina lang nga, luwas naman good ko. Jesus Christ nagpakamatay para sa akong mga sala. Ang usat na sa una, kung sa una nakitaan ko ninyo nga, nagkuyog-kuyog ta, barkada ta, nag-inom ta niya. Sa grasya sa Diyos, luwas ko. Why siguro ka ng mga tauhan na maingon pa na, kuyog ta dito, kuyugi ko dito, bi. Mga tana, what's your story sa imong Kristohanong kinabuhi? Unsa imong ka-share sa imong mga barkada, sa kausaban sa Dios sa imong kinabuhi? Ayaw kalimdig, yayo na ka sa Dios. Sila yung na-save ka. Yayo ka niya. As we close, ato ta sa for 2 Corinthians chapter 4. Salamat sa mensahe sa choir. Si Jesus, kanang light nga kinahalan niya pang shine. So for 2 Corinthians chapter 4, sugod sa verse 3. And if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung dili na may share ang gospel, ang mga nasalaag, ang mga nagyapon gibati antan karon magpabilin gyapon na silang nasalaag. Gansi sila. Hayahay ka. Pero ang pangutana na, okay ra ba nimo? Nagtanaw sa ilang kinabuhi nga luoy kayo ikaw na save na ka. Muna nga,
Ayaw tuguy ang gospel. I-share na. Verse 4, in whom the God of this world, ang Yawa, hath blinded the minds of them which believe not. Nga, nagtuo sila nga, hey, ang kalibutan ko nagtuo nga, mura niyang kalipay. YOLO. Nagtuo rin po nga, mura niyang kalipay. Maka-disco, maka-party-party, weekends, mura ni. Ano man, they're blinded. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Until nga makakita sila sa kahayag. Ito ba? Until nga makikita sila ni Jesus Christ. Makaila sila ni Jesus Christ. Hey, blessing kayo nga karon naunhan mo nga si Jesus Christ inyong naila sa inyong kinabuhi. Naay ni sakripisyo ninyo. Naay ni share ninyo. Pero until nga di ang uban nga wa pa na save, until nga dili sila atong mapaila-ila si Jesus Christ nga na nila, dili sila ma-save. Magpabilin gyapon silang kinabuhi. Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves are servants for Jesus' sake. Hey, muna nga, wa tay lain i-preach si Jesus Christ. Wa tay lain message Jesus Christ, unsa yang pwede himuon sa kinabuhi sa tao. Mahimo nga sa inyuhang sa pagka-conversation, yes, pwede mo sa unsa niyong mga ipang-discuss dira, pero kung makasingit ka ni Jesus Christ, isingit. Until such time nga makadungog sila, makabalo sila. Verse 6, for God, who commandeth the light to shine out of darkness, has shined in our hearts. Una nga kita giuna sa Dios na sa tong kasing-kasing. To give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Unang giuna ta, nakasabot ta, wa na sayo pang Ginoo nga nauna ta pagkaluwas. Gipasabot ka na discipleship, na iwan mo masabda ni mo kung sa day rule. Nato day, nga nung nag-save ta. Aron na apa, kita po'y mo reach out sa uban. Ayaw hununga sa imong kaugalingon ang gospel. Ayaw hununga nga sa imo nga kadungog ra ka. Di nakaka-share sa uban, kundi ikaw, gigamit ka sa Dios, gamiton ka, pwede ka gamiton sa Dios, nga ikaw unang na-save, aron ikaw mo share sa uban. Sa mga bisita, kung ma-save, kung dawaton ni mo si Jesus Christ, kung adlaw, hey, blessing kayo na nga, ikaw una nakadungog ni Jesus Christ, nakadawat ni Jesus Christ, na someday, ikaw mo share nga to sa uban. Nga naman, kung dili nato na i-share, dili na sila makakita ni Jesus, dili sila makakaplan ni Jesus Christ, magpabilin, gihapon silang lost. Muna nga, aning nawhana, giayo sa ni Jesus Christ with a purpose. Na-save siya, giayo siya, pero naa siya yung mission. Yun ang pulong, yun ang si Jesus Christ. Take up thy bed and walk. Take up thy rise, take up thy bed, and walk. Muna dako kayo, tag-responsibility natong mga Kristohanon. Ayaw hununga sa inyohang nga na nimo ang gospel. Ayaw hununga na nimo. Ikaw mo share sa uban. Itong iduko, itong ulo piyong mata. Among dalaygon nga Dios, salamat kayo Lord. Ikaw nagagamit ka na ako. Salamat kay Lord sa imong pulong. Nagpray ko Lord nga ikaw magpadayon og storya sa imong katawhan. Nagpray mi sa mga bisita. Nagpray mi Lord sa even sa mga young people. Sa pagpadayon karon Lord, kung itugyan kanimo, ikaw lang jud Lord maghauban. Gamita sa Pastor Paul ron sa pagpuli karon maka-share, mahimo ning Lord ngadto sa mga bisita. Sila Lord modawat nimo isipin ng personal man luwas. Ang tupod sa mga Kristohanon, Lord, na nasa commitment, Lord, gamiton nila, Lord, nilang kinabuhi para ang gospel. Lord, sa pagpadayon karon, ikaw mag-bless. Diyan po, Lord, sa ngalan ni Jesus.